Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo. Heto na naman tayo sa isang panibagong video at maraming salamat sa pagtunghay sa muli dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang, please don't forget to like and subscribe for more video. Ang ating pag-uusapan ngayon mga kapolitika is napaka-interesadong paksa, napaka-interesadong pag-uusapan kasi ito ay isa sa mga achievement ng former president na gusto kong ibahagi sa inyo at gusto kong ikwento sa videong ito. Actually, matagal ko nang gustong gawan ito ng vlog but ngayon lang ako nagkaroon ng time na gawan ng video itong paksa. So, ang ating paksa dito mga kapolitika, kung nakita nyo sa ating title is paano ba dinurog ng former president ang mga Abu Sayyaf dyan sa Mindanao at ang mga terorista. Kasi mga kapolitika, isang napakalaking factor itong nangyayaring itong katahimikan sa Mindanao kasi ang Mindanao mga kapolitika is marami sa mga part dyan is marami sa mga lugar sa Mindanao is may part ng insurgency. So kung ikaw ay isang negosyante or businessman, especially if you are from other country, is hindi ka talaga mag-i-invest sa lugar na puno ng sigalot. So isisimulan ko ang videong ito sa pamamagitan ng kwento kasi ako mismo is taga Mindanao, doon ako namulat and doon ako ipinanganak at doon na din ako lumaki. But lumipat lang ako sa ibang lugar ngayon mga kapolitika dahil nga nag-asawa ko. So nung bata ako mga kapolitika is lagi kaming nagbabiyahe kasi yung parent ko is pumupunta sa ibang lugar and sumasakay kami ng bus. And during that time, talamak pa po yung mga bombings, yung mga pambobomba sa mga bus, sa mga terminal, sa mga airport at even sa mga pantalan mga kapolitika. So nakakatakot kasi anytime hindi mo alam yung sinasakyan mong bus is baka biglan lang sumabog at nakakatakot po yun. So walang katahimikan mga kapolitika and nakakatakot tirhan and sa mga tao na hindi taga roon, pag sinabing Mindanao is lugar ito na puno ng sigalot, puno ng kaguluhan, may mga terorista, may mga patayan. So yun agad ang impression ng mga tao. So kung ikaw ay isang negosyante, sino ba naman and hindi ka talaga makukumbinsi na kahit i-promote mo pa ng promote yung isang lugar, kung itong lugar na ito is may impression na puno ng kaguluhan, hindi talaga makukumbinsi and yun ay magdudulot ng matinding kahirapan kasi nga walang business at walang magtatangka na magnegosyo sa lugar na yan. At kung ating matatandaan mga kapolitika, noong 2004 nga, March 2003 is nagkaroon nga ng pambobomba dyan sa Wharf, kung saan ito yung naging reason kung bakit itatag or ilunsad itong Task Force Davao para magpanatili ng kaayusan at security ng lugar and at the same time titiktikan yung mga tao na may masamang loob na gustong maghasik ng kaguluhan dyan sa Davao. And during that time mga kapolitika is mayor pa lang itong si former President Rodrigo Roa Duterte. So during that time na magulo at marami ang mga patayan, aliwat kanan yung activities ng mga terorista is siya yung mayor. So maiisip natin kung ano ang ginawa niya, kung bakit gano'n na lang kaunlad at gano'n na lang katahimik itong lugar nila. So something na yun ay bigyan natin siya ng appreciation for me mga kapolitika. And nung 2014, sad to say, isa ding German itong pinugutan ng ulo sa panahon ito ni Noynoy Aquino. Pinugutan ng ulo kasi hindi nga nabigay yung demand ng mga terorista dyan. Hindi siya sa Davao na lugar but it's part of Mindanao mga kapolitika. Hindi na siya sa Davao City. So hindi na yun saklaw ni former President Rodrigo Roa Duterte. And nung 2016 nanalo nga kasi tumakbo nga itong si former President Duterte is nanalo siya bilang pagka-presidente and during that time na nanungkulan siya is nakubkob yung kuta ng mga Maote Group. So ang Maote Group is ito ay grupo ng mga terorista mga kapolitika na karamihan meron silang mga train groups na sinanay mula doon sa ibang bansa. So hindi ito basta-basta
Ang sabi nga doon sa balita is they are foreign trained groups. Sinanay sila sa shooting doon sa Middle East, and pinag-aralan nila kung paano maghasik ng kaguluhan kasi ito ay gusto nila ng extremist government. And nung 2017, napatay nga itong si Hapilon at yung Maote Group. At in fact, humanga pa nga itong US Embassy sa pinakita ng Armed Forces of the Philippines kasi isa sa mga pinaka notorious, okay, isa sa mga pinaka-notorious na terorista is napatay ng ating mga kasundaluhan, mga kapolitika. And before kasi itong 2017 is nangyari itong Marawi Siege, 'di ba? Nangyari itong Marawi Siege, and kasi doon tumira yung mga Maote Group, yung mga notorious na terorista doon sa Marawi kasi gusto nilang sakupin yung lugar, but sad to say hindi sila nagtagumpay kasi bihasa or itong ating commander-in-chief is kamay na bakal din. So hindi lumuhod, hindi nag-submit itong ating president doon sa mga terorista at nagawa ng paraan para hindi tuluyang makubkob ng mga terorista itong Marawi sa Lanao. At nung 2017 nagkaroon ng pamumugot, pero ito na yung last, mga kapolitika, ito na yung pinakalas na napugutan ng ulo dyan sa Mindanao. And meron pang litrato noon na nilabas ng mga Abu Sayyaf na hawak nila yung ulo ng isang turista kasi mula ito sa ibang bansa, isa itong German, and hindi rin na bigay yung demand ng mga terorista, and so pinugutan nila ng ulo yung banyaga. But happy to say, mga kapolitika, na yun na yung pinakalas na napugutan ng ulo and nakidnap nga nitong mga Abu Sayyaf. And bakit natin sinasabi ito? Kasi for the critics na rin, para na rin sa mga kritiko ni former President Rodrigo Roa Duterte, na kung ano ba talaga ang ginawa ni former President Duterte dito sa side ng Mindanao. Dito pa lang ito sa side ng Mindanao, mga kapolitika, kasi some of the Mindanaoans is na-brainwash din. So kailangan nating i-educate, kailangan nating mag-throwback, i-share itong information na ito, kasi mahalaga po sa mga tao na maunawaan din na meron din pala siyang ginawa, kasi napakalaking factor po yung peace and security dyan sa Mindanao. So yung mga pamumugot ng ulo is nadurog nga, na-stop nga, natigil nung panahon ni former President Duterte kasi ginamitan nga talaga ng kamay na bakal. So until now, mga kapolitika, is wala na tayong nababalita ang mga foreigner or mga turista na pinupugutan at binibihag nga nitong mga teroristang grupo dyan sa Mindanao. And ina-appreciate ko nga yung effort ni former President Rodrigo Roa Duterte kasi maraming presidente na ang dumaan dyan, and wala ni isa man ang nakaresolba sa mga issue ng pamamaslang dyan sa Mindanao, especially itong mga turista. Kasi bad image kasi yan, mga kapolitika, sa ibang bansa, especially if marinig nila ito muli. So magkakaroon sila ng impression na wag pumunta dito sa Pilipinas, and especially sa Mindanao kasi talamak itong mga patayan. So kahit iisa lang yan or dadalawa, pag may narinig silang ganon is they will take it as a whole. So buong Pilipinas na yan, mga kapolitika. And bakit natin sinasabi ito? Kasi meron nga mga grupo na inggit na inggit and gustong pabagsakin, gustong pilayan itong si former President Duterte at sirain ang imahe ng former president. Kasi gusto din nilang marating kung ano yung narating ng former president. Gusto din nilang pumunta or marating yung tuktok ng tagumpay na naranasan ni former president, kasi bago nga ito bumaba sa pwesto is napakataas ng trust rating ng mga Pilipino kay former President Duterte, something na hindi kayang ma-achieve even the present administration, mga kapolitika. So yun lamang ang ating masasabi, ang ating opinion and ang ating kwentuhan sa ngayon, mga kapolitika. Maraming salamat sa pagtunghay. Hanggang sa muli. Again, please don't forget to like and subscribe for more videos.